Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga lihim sa dilim na mas mabuti pang hindi na lamang natin hinahanap. Ang mga bagay na akala mong tapos na minsan ay bumabalik pa sa'yo. Ang takot ay hindi laging nakikita at minsan ay nararamdaman lang. At sa huli, ang tanong ay hindi kung anong nakita mo, kundi kung ano ang naranasan mo. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eliazar. Bilang isang bata noon na lumaki sa Davao ay sanay na akong makita ang buhay ng isang simpleng pamilya. Walang sobrang yaman pero puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Marami nga pala kaming magkakapatid at sa kabila ng hirap, nagkakasama-sama kami at hindi kami pwedeng maghinayang sa kahit na anong bagay. Kasi alam namin ang bawat bagay na meron kami ay pinaghirapan ng mga magulang namin. Minsan nangihinayang ako sa mga pagkakataong gusto ko sanang mag-enjoy. Pero laging may tumatawag sa akin mga responsibilidad at mga bagay na hindi ko kayang iwasan. Si tatay kasi na isang jeepney driver ang tanging provider sa bahay namin noon. Nagsimula siya sa mababang sahod at madalas yung mga araw na umuuwi siya ang amoy ng pawis at langis ang bumabalot sa kanya. Pero hindi ko siya kailanman narinig na magreklamo. Palagi siyang nakangiti kapag uuwi ng bahay kahit alam kong sobra na ang pagod niya. Pinapakita niya sa aming magkakapatid na ayos lang siya. Ako naman simula pa lang bata ay natuto na rin akong tumulong kay tatay. Hindi lang basta sa mga gawaing bahay, kundi lalo na sa pag-aalaga ng jeep. Minsan kapag may aberya sa kalsada ay madalas ako ang katuwang ni tatay. Saka may mga pagkakataon din na ang jeep ay kailangan pa ng pag-aayos. Kaya noong mga bata pa kami ay natuto ako magbukas ng makina, magsanla ng mga gamit at tumulong sa mga maliliit na pagsasaayos ng sasakyan. Hindi ko naman alam noon na magagamit ko pala yon sa buhay ko. Pero yon ang naging bonding namin ni tatay. Siyang nagturo sa akin kung paano maging masipag, matyaga at magsakripisyo para sa pamilya. Kahit na may mga pagkakataon na nakakapagod, ayos lang sa akin. Kasi alam kong hindi ko na kailangang mag-isa. Lahat kami sa bahay, nagtutulungan pati si nanay. Siyang nag-aalaga sa mga maliliit na kapatid ko at siyang nag-aasikaso sa bahay. Tinutulungan niya rin si tatay sa paghahanda ng mga gamit para sa mga araw na kailangan niyang bumiyahe. Naging normal na sa amin na kahit wala kaming maraming pera, ay masaya pa rin kami basta buo ang pamilya. Minsan nagiging abala rin kami sa mga bagay-bagay na gusto naming gawin. Kagaya na lamang ng mga simpleng salo-salo tuwing may birthday. O kaya naman ay pagsasama-sama ng buong pamilya para mag-dinner. Hindi man kami ang pinakamayaman sa buong barangay pero masaya kami sa kung ano ang meron kami. Lalo na tuwing magkakasama kami sa mga okasyon. Hindi namin pinipilit ang yaman kasi sa amin mas mahalagang oras na magkasama. Hanggang isang araw ay dumating sa buhay ko ang isang alok na hindi ko inaasahan.
Sabi ng tita ko na nakatira sa Iloilo ay may trabaho daw para sa akin bilang mekaniko sa isang talyer doon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng Iloilo pero hindi ko pa nararanasang pumunta doon. Ang alam ko lang ay malayo siya sa Davao at baka maging mahirap ang adjustment ko. Pero sabay na rin dumating ang pagkakataon na gusto ko nang maghanap ng iba pang paraan para makapag-ambag sa pamilya ko. Minsan kasi ay naiisip ko kung kaya ko pang magpatuloy ng ganitong buhay. Laging magkakasama kami. Pero si tatay may mga sakripisyo rin na hindi ko kayang tignan. Hindi ko na rin siya matulungang maghapon sa mga trabaho dahil iba na ang oras ko. At mas marami na akong responsibilidad. Pero sa kabila ng lahat ay alam ko sa sarili ko na walang ibang mag-aalaga sa pamilya kundi kami rin. Kaya nagdesisyon akong tanggapin ang alok na yon. Sabi ko baka ito na ang pagkakataon na magbago ang buhay namin. Hindi ko naman alam kung ano ang magiging itsura ng buhay sa Iloilo. Pero feeling ko ay may pag-asa sa bagong lugar. Isang pag-asa na maaaring maging dahilan para matulungan ko ang pamilya ko. Habang binabaybay ko ang daan papunta sa Iloilo ay parang ang bigat ng dibdib ko. Naisip ko ang mga kapatid ko, si nanay at lalo na si tatay. Nasa likod ko pa rin ang mga alaalang nagsimula kami sa mababang buhay at hindi ko alam kung magugustuhan ba nila na magbago ako ng lugar. Hindi ko alam kung matutulungan ko sila sa bagong trabaho ko o kung makakayanan ko ang buhay sa isang lugar na hindi ko pa pamilyar. Pero ang sabi ko sa sarili ko, walang mawawala. Kailangan ko lang magtiwala na lahat ng mangyayari ay may dahilan. Kaya tumuloy na ako at sinuportahan naman ako ng pamilya ko. Pagdating ko sa Iloilo ay hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero may alam ako na mga talyer na may trabaho para sa akin. At alam kong hindi ko pwedeng gawing biro ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging takbo ng buhay ko dito pero alam ko na kailangan ko itong gawin para sa pamilya ko. At para na rin sa mga pangarap namin. Papadudot nagtuloy-tuloy ako sa trabaho bilang mekaniko sa talyer. Pero alam kong may mga bagay pa akong kailangang ayusin at matutunan. Minsan napansin ko yung isang karinderya malapit sa lugar na tinutuluyan ko. Karinderya ni Aling Turing. Hindi siya sikat, hindi rin masarap. Maliit ang pwesto pero mura naman. Wala na akong ibang choice kaya sa karinderyang iyon ako madalas kumain. Minsan nga ang pagkain ni Aling Turing ay wala namang masyadong lasa at parang laging may kulang. Pero wala akong pakialam, basta mura siya. Ay okay na yon sa akin. Hindi ko na kailangan ng maluhong pagkain, ang mahalaga ay kumakain ako at may energy ako para magtrabaho. Siguro kung mas marami akong pera baka may ibang lugar akong kainan. Pero para sa akin ay hindi yon priority. Mas importante para sa akin ang may perang maipadala ako sa bahay. Kada linggo ay nangongolekta ako ng mga tips mula sa mga trabahong natapos ko sa talyer. Hindi naman kalakihan pero sapat na para mag-send ako ng pera sa pamilya ko. Lalo na sa mga kapatid ko at gusto kong makapag-aral sila ng maayos. Hanggang noon kasi ay sina tatay at nanay ay nagpapakahirap sa mga bata. At bilang kuya, kailangan ko rin silang tulungan. Kaya kung anumang pera ang natitira sa akin ay pinapadala ko kaagad sa Davao. Gusto ko kasi na kahit malayo ako, may magagawa akong paraan para matulungan ang pamilya ko. Naisip ko kung gusto ko silang matulungan ay hindi pwedeng puro sarili ko lamang ang iniisip ko. Minsan kahit na masakit sa ulo at bulsa ay kailangan kong magtipid. Kaya yung mga kita ko sa talyer ay hindi ko lang iniipon para sa sarili ko, kundi para din sa mga pangangailangan ng pamilya ko sa Davao. Gusto ko sana na magkaroon sila ng magandang buhay. Kaya kahit na anong hirap ay okay lang. Kahit madalas akong mag-isa dito sa Iloilo ay madalas pa rin ako makipag-communicate sa pamilya ko sa Davao.
Lagi akong humihingi ng mga detalye na kung ano ang nangyayari sa kanila, lalo na kay tatay at kay nanay. Kaya nung gabi bago ako matulog ay siguradong may oras ako para mag-text sa mga kapatid ko o kaya ay mag-video call sa kanila. Gusto ko kasing malaman kung kumusta na sila, kung ano ang nangyayari sa bahay at kung may kailangan sila na hindi ko pa napapadala. Hindi ko rin alam kung paano ko matutulungan ang sarili ko kapag natapos na ang lahat ng mga pangarap ko para sa kanila. Pero hanggat may pagkakataon ay pipilitin ko dahil wala namang ibang magmamalasakit sa kanila kundi ako. Kaya kahit malayo ay hindi ko sila pinabayaan. Ang bawat sipag ko sa trabaho ay isang hakbang na malapit ko nang matupad ang pangarap ko na mapag-aral sila ng maayos. At sa mga araw na pagod ako ay hindi ko na lamang yon iniisip. Sabi ko na lamang ginagawa ko to para sa pamilya ko. Yung mga pagkakatalo at kabiguan na nararamdaman ko ay parang nawawala lang pag nakikita ko na may mga magagandang nangyayari sa pamilya ko sa Davao. Hindi man ako palaging naroon ay alam kong may mga nagmamahal at nag-aalaga sa kanila. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ay masaya akong makita na ang mga pangarap ko para sa kanila ay nagsisimula ng magkatotoo. Papa Dudut, dahil sa trabaho ko bilang mekaniko ay natutunan kong magtipid ng pera. Nangupahan ako sa isang maliit na bahay noon na may isang simpleng kwarto lamang na sapat para sa sarili ko. Hindi naman ako mahilig sa mga gamit o dekorasyon. Basta may kama, lamesa at maliit na kusina ay ayos na ako. Hindi ko rin kailangan ng mga mamahaling gamit. Ang importante ay may matutulugan akong lugar at maayos akong nakakakain kahit pa simple lamang ang paraan. Hindi ako nagmamagaling at alam ko na kung magtatagal ako sa Iloilo, kailangan kong magtipid at magtipid pa. Minsan naiisip ko lang na sana ay may ibang pagkakataon na magbago ang buhay ko. Pero yun na nga, sa hirap ng buhay ay kailangan kong magpatuloy. Hanggang isang araw ay may isang kakilala ako na nagalok sa akin ng bagong trabaho. Sabi niya, "Pare, may jeep ako na hindi masyadong ginagamit. Gusto mo bang ipasada?" Gusto ko sanang mag-focus na lamang sa pagiging mekaniko. Pero ang sabi ko sa sarili ko ay bakit nga ba hindi? May pagkakataon na baka maging mas malaki ang kikitain ko, kaya tinanggap ko na lamang ang alok niya. Pumayag akong magpasada ng jeep. Ang setup ay makikiboundary ako sa jeep. Ibig sabihin ay hindi ako sa sahod na parang regular na driver, kundi bahagi lamang ako ng kita. Pwede ko pang gamitin ng jeep pero kailangan ko lang magbigay ng parte ng kinita ko sa may-ari. At kahit paano ay mas tumaas ang kita ko. At mas marami akong naipapadala sa pamilya ko. Kaya mga araw ko noon ay parang nagiging rutina sa dalawang trabaho. Nasa hapon ako sa talyer tapos sa gabi pumapasada ako sa jeep at wala akong reklamo. Kasi alam ko naman na lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya ko. Sa kabila ng lahat ng trabaho at pagod ay nagiging normal na ang mga araw ko. Isang tanghali sa karinderya ni Aling Turing ay may napansin akong kakaibang pagkain. Yung sarsa ng dinuguan na niluto niya ay malinamnam. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero bigla akong naintriga sa pagkain. Malambot ang karne at parang may ibang lasa kesa usual na dinuguan na natikman ko sa karinderya niya. Hindi ko na rin matandaan kung kailan huling naging masarap yung pagkain doon. Pero sa araw na yon ay iba talaga. Naramdaman ko yung hindi ko na na-experience sa karinderya nila. At habang kinakain ko yung pagkain, may pumasok na isang babae sa karinderya. Lyra ang pangalan niya at bagong tagaluto daw sa karinderya ni Aling Turing. Siya pala ang nagluto at nagpasarap sa dinuguan na kinakain ko. Sa totoo lang ay unang tingin ko pa lamang ay napansin ko na kaagad siya. Maganda siya at hindi lang yon, mabait at palangiti pa. Hindi ko alam kung bakit pero may something sa mga mata niya. Na para bang may mga bagay siyang gustong i-share pero hindi pa niya kayang sabihin. Isang ngiti lang, parang ang saya-saya niya. Parang laging may magandang nangyayari sa buhay niya. Habang kumakain ay hindi ko maiwasang mapansin siya. Tumabi siya sa akin at hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niya pero parang may liwanag siya
na nagpapasaya sa mga tao sa paligid niya. Hindi ko pa siya masyadong nakikilala noon pero sigurado akong may kwento siya. May mga pagkakataon na magkatabi kami sa kanto ng karinderya pero hindi ko pa siya kinakausap. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin pero gusto ko lang na mas makilala siya. At ang alam ko lang, may bagong bagay na nangyari sa buhay ko at hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa lahat ng pinaplano ko para sa pamilya ko. Si Lyra ang unang pagkikita namin ay nagsimula ng bagong kabanata ng buhay ko. Habang lumilipas sa mga araw ay palagi ko nang iniiwasan ng tingin si Lyra. Hindi ko alam kung bakit pero may mga pagkakataong nakakaramdam ako ng kakaibang kilig at takot kapag nandyan siya. Hindi ko pa siya masyadong kilala pero sa mga simpleng usapan namin ay parang may mali. Hindi ko rin masabi kung ano ang nararamdaman ko pero may mga bagay na hindi ko maintindihan. Isa na doon yung mga niluluto niya. Sabi nila may mga pagkain sa karinderya ni Aling Turing na iba talaga ang lasa. Masarap kahit na hindi ko pa siya natitikman noon. Pero sa tuwing kinakain ko yung mga niluluto ni Lyra ay parang may something sa lasa na naiiba. Parang may init na dumadaloy sa katawan ko tapos parang may mga puwersa akong nararamdaman. Kung tatanungin mo ako kung anong klaseng puwersa ay hindi ko rin masasabi. Pero may kaba akong nararamdaman sa tuwing malapit ako sa kanya. Dumadami ang mga customers sa karinderya simula nang dumating si Lyra doon at naging tagaluto. Hindi ko alam kung bakit pero sigurado ako na may kinalaman siya. Parang may magic sa mga niluluto niyang pagkain at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero lahat ng mga pumapasok sa karinderya ay parang masaya sila sa mga kinakain nila. Para bang lahat sila ay may bitbit na positibong vibes at nadadala rin ako. Hindi ko alam kung may nangyayaring kakaibang bagay o baka nga naman talaga magaling lang siyang magluto. Pero kahit ako ay parang nahuhulog na rin ako sa kanya. Papadudot nagsimula ang lahat sa ngitian na nasundan ng palitan ng mga kwento ng buhay namin ni Lyra. Hindi ko naman inaasahan pero parang nahulog na lamang ang loob ko sa kanya sa napakabilis na paraan. Hindi ko pa sigurado kung anong nararamdaman ko pero may mga moments na parang gusto ko siyang kilalanin pa ng mas mabuti. Kaya isang araw ay niyaya ko siyang kumain sa labas. Sabi ko ay punta tayo sa perya. Kahit minsan lang ay mag-enjoy naman tayo. At pumayag naman siya na labis kong kinatuwa. Masaya kami sa perya at masaya siyang sumali sa mga laro. At hindi ko na alam kung ano ang meron siya. Pero sa tuwing nakikita ko siyang masaya ay parang hindi ko rin kayang hindi sumabay. Mahilig siya sa mga palaro pati ako at nabibilib na lamang ako noon. Sabi ko nga ay dapat magka-team tayo palagi. Tumawa lang siya na parang musika sa pandinig ko. Nang iniwan ko siya noon sa isang upuan sandali para bumili ng inumin at kagad akong bumalik ay napansin ko na may tinititigan si Lyra na isang babae sa kabilang upuan. Nagtataka ako kasi parang may talim ang titig niya na parang may gusto siyang gawin doon sa babae. Saka ko lang napansin na buntis at malaki ang tiyan ng babaeng tinititigan niya. Pagbalik ko sa tabi niya ay nagsimula kaming mag-usap. Sinabi niyang gusto niya raw magkaanak. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero naramdaman ko na may kakaiba sa tono ng boses niya. Naisip ko na lamang na kaya siguro gano'n na lamang ang titig niya doon sa babae. Tumayo siya at lumapit sa babaeng buntis. Nagulat na lamang ako nang tanungin ni Lyra kung pwedeng hawakan ng tiyan ng buntis. Hindi ko naman alam kung bakit pero napansin ko na medyo matagal ang paghawak ni Lyra sa tiyan ng babae. Tapos ay biglang inamoy pa niya. Para kong natigilan sa mga nangyari at hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon. Pero ang hindi ko malilimutan ay sinabi ng buntis na sumipa ang baby at pakiramdam ko may kumikirot sa loob ng tiyan ko. Kahit ako ay parang may hindi magandang kutob. Lumayo ang buntis matapos noon at mabilis silang nagpaalam ng kasama niya. Pero sa hindi ko inaasahang pangyayari,
Maya-maya lang ay narinig namin ang sigaw ng buntis na parang may masakit sa kanya. Mabilis siyang isanakay sa tricycle ng asawa nito at kitang-kita ko sa mukha ng babae ang takot. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari pero may mga sigaw na parang may nangyaring hindi maganda sa baby niya. Nakahawak ng mahigpit ang babae sa tiyan niya habang sumisigaw ng paulit-ulit na masakit ito. Nakita ko pa nga na may dugo sa binti niya bago tuluyang nakaalis ang tricycle na sinasakyan nila. Bumakas naman ang lungkot sa mukha ni Lyra at sinabi niya na sana'y walang masamang mangyari doon sa baby niya. Sinabi ko na hindi pababayaan ng Diyos na mawala ang baby ng babaeng yon. Sinabi ko yon para mapagaan ang loob ni Lyra. Sa paglipas ng mga araw ay napapadalas ang punta ko sa karinderya ni Aling Turing, hindi lang para kumain kung hindi para dalawin din si Lyra. Madalas din kaming namamasyal at hindi ko maitatanggi na palagi akong masaya kapag kasama ko siya. Hanggang sa naging kami na nga ni Lyra at nagsama kami sa isang maliit na bahay. Masaya ako pero may mga gabi na pakiramdam ko na may isang bagay na hindi tama. Hindi ko alam kung dahil ba sa nakaraan ko pero parang may hindi ako maintindihan sa mga kilos ni Lyra. Masarap magluto si Lyra lalo na yung specialty niya na dinuguan. Sabi nga nila siya ang may pinakamalasa at pinakamalambot na dinuguan sa buong bayan. Pero sa bawat pagkain ko ay parang may hindi ako maipaliwanag na pakiramdam. Hindi ko naman siya masisisi kasi magaling siyang magluto pero may mga oras na nakakaramdam ako ng kakaibang amoy. Amoy malansa. Parang hindi siya bagay sa loob ng bahay. Parang may kakaibang presensya sa gabi at parang may nagmamasid sa akin. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa sobrang pagiging seryoso ko sa relasyon namin pero gusto ko talagang mas makilala ang pamilya ni Lyra. Gusto kong makausap sila kung saan sila lumaki at kung ano ang tradisyon nila. Pero tuwing tinatanong ko siya tungkol sa pamilya ay lagi niyang sinasabi na nasa malayong probinsya raw sila. Wala akong nakikitang dahilan para magduda pero unti-unti yung mga sagot niya ay nagiging isang palaisipan na lamang para sa akin. Isang umaga habang naglalakad ako sa likod ng bahay namin ay nakaamoy ako ng kakaibang hindi ko maintindihan. Amoy na hindi ko matukoy agad kung ano at saan nanggaling pero noong sinundan ko kung saan yon nanggagaling, may nakita akong nilalangaw sa isang sulok sa likod bahay namin. Nang tinignan ko ito ng mabuti halos mawalan ako ng lakas. Nakita ko yung isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag at parang may lamang loob doon. At hindi ko alam kung anong hayop ito. Parang katawan ng isang hayop na hindi ko pa nakita. Sumakit ang ulo ko nang makita ko yon at tumingin ako sa paligid at may naramdaman akong kakaiba. Parang ang bigat ng hangin sa paligid ko. Kagad kong binaon sa mas malalim na lupa ang nakakadiring lamang loob na yon. Gulo ang isipan ko kung saan yon ang galing pero kinumbinse ko ang sarili ko na baka nadala lamang yon ng pusa o aso ng kapitbahay namin. At habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo kong napansin na may kakaibang nangyayari sa bahay namin. Alam ko na may mga bagay na hindi ko pa natutuklasan pero sa mga simpleng detalye may mga hindi ko kayang ipaliwanag. Isang araw habang nagluluto si Lyra ay napansin ko na wala kaming asin sa bahay. Alam ko na wala namang masyadong problema sa pagkain namin pero sa mga simpleng bagay na ito, may nararamdaman akong kakaiba. Lagi masarap ang luto niya, lalo na ang dinuguan at parang wala talagang kulang. Pero bakit walang asin? Kahit sa ang sulok ng bahay. Sabi ko baka ako lang yon. Baka hindi ko lang napansin pero habang tumatagal, parang ang hirap na ring paniwalaan na lahat ng ito ay puro coincidence na lamang. May mga naging usap-usapan na kasi sa lugar namin tungkol sa mga buntis na bigla na lamang nakukunan. At may mga hayop na bigla na lamang namamatay at parang may malaking hayop na nananakmal sa kanila para kainin ang mga lamang loob niya. Hanggang sa may mga nagsasabi na rin na baka raw may aswang na sa bayan namin. Sabi nila, para malaman kung aswang ang kasama sa bahay o kung ang nagluluto ng pagkain mo ay lagyan mo lang daw ng asin yung pagkain. Hindi ko alam kung ano ang totoo pero sigurado akong kailangan kong gawin ang lahat ng paraan para malaman ko kung may katotohanan na mga hinala ko.
Pumunta ako sa palengke at bumili ng asin. Tinago ko ito sa isang garapon at inisip ko na baka may paraan akong malaman kung may kasama akong hindi normal sa bahay ko. Isang araw ay nagluto si Lyra ng dinuguan, para sa akin ay okay lang na may luto siya. Pero may naramdaman akong kakaibang kaba sa puso ko. Nagsinungaling ako at sinabi ko na busog pa ako. Wala kasi talaga akong ganang kumain noon. Nang araw na yon ay nagising ako ng madaling araw at hindi ko alam kung anong pwersa ang nagtulak sa akin, pero napilitan akong bumangon. Pumunta ako ng kusina at nakita ko ang nilutong dinuguan ni Lyra. Wala naman akong plano na gawin ito, pero ang katawan ko mismo ay parang may sariling desisyon. Nilagay ko yung asin sa dinuguan at nakita ko ang kinakatakot ko. Yung pagkain na dinuguan ay parang biglang nabubulok na agad. Parang may mga maliliit na uod na lumalabas mula dito, tapos ay napakabaho ng amoy. Nakakadiri at hindi ko na kayang ilarawan ang nakita ko. Lahat ng mga hinala ko ay parang naging totoo. Hindi ko alam kung paano ko ito pinanindigan, pero ang katawan ko ay parang hindi ko na kayang kontrolin sa takot. Dahil doon ay hindi ko na kayang manatili pa sa bahay kung saan kami magkasama ni Lyra. Parang may sumabog na realization sa utak ko. Hindi ko na kayang magstay at makaramdam ng ganito at wala akong lakas para harapin pa si Lyra. Iniwan ko siya ng walang paalam at dumiretso ako pabalik sa Davao. Takang-taka ang mga magulang ko dahil ang alam nila ay may kinakasama ako noon sa Iloilo. Pero hindi ko na sinabi sa kanila ang lahat, basta ang sabi ko ay gusto kong magsimula ulit ng malayo sa Iloilo. Natatakot din ako na baka pagkamalan akong nababaliw, kaya sinolo ko na lamang ang mga nalaman ko. Ang mahalaga ay malayo na ako mula kay Lyra o sa kung anumang panganib ang meron siya. Natatakot na rin kasi ako na baka sa huli ako naman ang maging pagkain niya. Mula noon ay wala na ako naging balita mula kay Lyra at hanggang sa ngayon ay hindi ko na siya muling nakita pa. Minahal ko naman siya, pero hindi ko sigurado kung kaya kong tanggapin ang pagkatao na meron siya. Mabuti sana kung sinabi niya yon nung umpisa pa lamang, pero ganun din. At hindi ko alam kung matatanggap ko ba siya. Pero hindi rin madali para sa akin ang iwan na lamang siya ng walang paalam dahil nagkaroon siya ng espesyal na puwang sa puso ko. Papadudot, hindi ko alam kung totoo ba ang mga hinala ko, kung aswang ba si Lyra o kung may ibang lihim siyang tinatago. Ang alam ko lang ay ayoko nang maging parte ng ganong buhay. Hindi ko yata kayang maging parte ng kanyang buhay at ng mundo niya. Ngayon ay may pamilya na ako, may asawa at anak, at lahat ng yon ay parang isang masamang panaginip na ayoko nang alalahanin pa. Ngunit minsan kapag naiisip ko ang mga nangyari sa amin ni Lyra, hindi ko may tatanggi na may mga tanong pa rin akong hindi ko kayang sagutin. Lubos na gumagalang, Eliazar. Bawat tao ay may mga lihim at kwento sa buhay na hindi natin lubos na mauunawaan. At kahit ganoon, mahalaga pa rin magpatuloy sa buhay. Kung minsan ang mga karanasan natin, mabuti man o masama, ay nagsisilbing aral na magtuturo sa atin kung paano magpatawad, mag-move on at magpatuloy, ay huwag mong hayaang ang mga nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng peace of mind, at higit sa lahat ay alagaan ang mga mahal mo sa buhay. Kung may mga tanong na wala kang kasagutan, minsan ang pinakamahalaga ay magpatuloy ka na lamang at tanggapin na may mga bagay talagang hindi mo kayang baguhin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories araw-araw. At ang Gianna Vlogs para po sa aming personal vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.